the way I talk the law and the way I try to explain the law. Yun din ang ginagawa natin. Pagdepensa natin ni Bibi Sara, nung nag-file sila ng isang truck na kaso, hindi kaya sa isang sasakyan yun, mga dalawang truck yata yun. Kinakakapalo, kulang yata isang kwarto doon sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman. Ang sabi ko nga, there are in law kasi, may tinatawag tayong presidential immunity from suit. The president cannot be sued kasi nakalagay yan sa, actually wala sa saligang batas yan. Kinopya lang natin yan sa Estados Unidos. The tradition of the United States na hindi pwedeng inimanda ang presidente ng Pilipinas and also the president of the United States. But last year, may jurisprudence of America that even the vice president is also immune from suit. So I don't know bakit hindi siya applicable sa vice president ng Pilipinas. Bakit immune from suit? Bakit immune from suit ang presidente ng Pilipinas? Kasi ang purpose diyan, kung inimanda natin ang presidente ng Pilipinas, wala na siyang gagawin, kung hindi, depensahan niya ang kanyang sarili, hindi na siya maka-focus sa kanyang trabaho. Yun ang philosophy ng batas na yan. How about the Vice President? Bakit nandiyan ang Vice President? Para kung mawala ang presidente, atakihin ang presidente, patayin ang presidente, hindi mawala ang ating government. May pangalawa na automatic yung tinatawag na constitutional succession. Yun ang purpose dyan. But that's why hindi din pwedeng dapat inimanda ang Vice Presidente. Third, nakalagay doon, the Vice President is an impeachable officer. An impeachable officer, ibig sabihin ng impeachable officer, pwede lang siyang tanggalin through impeachment. Ano bang power ng ombudsman? The ombudsman can suspend if an officer, can terminate an officer. Ibig sabihin, the ombudsman is mas mataas kaysa sa saligang batas. Nakalagay po yan sa ating saligang batas na the Vice President is one of impeachable officers. Walang nakalagay sa saligang batas ano ang kapangyarihan ng ombudsman. Ang nag-define sa power ng ombudsman is the ombudsman law. Walang nakalagay sa saligang batas ng ombudsman pwedeng imbestigahan ang Vice Presidente. Nakalagay lang doon, the Vice President is one of the impeachable officers. Sino pwedeng mag-impeach? Ang lower house, ang maging judges, ang Senado. But still, may tinatawag tayong presumption of innocence. Presumption of innocence over the presumption of regularity of the performance of official duty will not prevail over the presumption of innocence. Anong ibig sabihin doon? Kahit na police, kahit na ombudsman, may tinatawag tayong presumption na tama ang ginagawa nila pursuant sa law. Tama! Pero, hindi pwedeng mag-avail yan o mag-supersede yan sa presumption of innocence on the part of the accused. Ibig ba sabihin, kung dinimanda ka, guilty ka na? Filing a case is not equivalent to guilt. Iba ang pag-file ng kaso, iba ang guilt. Ba't ang ginagawa ngayon, pag-file pala ng kaso, kahong-kahong papel against the Vice President, guilty na daw ang Vice Presidente. Hindi yun ibig sabihin ng batas. Kasi ang sabi ng batas, filing a case is not equivalent to guilt. So, ibig ba sabihin, kung may kaso ka, guilty ka na? Hindi ganoon. So, therefore, kahit na ilang libong affidavit pa yan, sabi pa ng ating Korte Suprema, hindi padamihan ng witnesses. Kahit pa 1 million pa ang affidavit na gagawin nila, isubmit nila sa ombudsman, hindi ba ibig sabihin na guilty na ang Vice Presidente? Because hindi yan padamihan ng ebidensya, but ang kailangan quality of evidence. So hindi naman ikaw tumatakbong mayor na kung ilan yung boto mo, ikaw ang mananalo. Kung ikaw ang pinakamaraming boto, ikaw ang mananalo. Ibig ba sabihin, kung pinakamaraming witnesses, yun din ang mananalo? No. Hindi, kasi hindi naman ito eleksyon.
We are talking here of the rule of law, and the rule of law is based on evidence, based on law, and based on jurisprudence. So therefore, the Vice President is immune from suit, and I'm very optimistic na yung ginagawa nila is for papolitika lang yan in the 2028 election. So yun yan. So ibig ko sabihin, ngayon pa lang, 2025, wala pa nga 2028, pinaghandaan na nila. Wala pa nga 2026. 2 weeks pa yata, 2026. But, pinaghandaan na po nila ang 2028 election. Ano bang ibig sabihin doon? Tunganga na lang tayo? Tatahimik na lang tayo? Hindi! Dahil tayo din, maghanda din for 2028 election. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi pwede na yung ginagawa nila kasi lamang na ang grupo natin for the 2028, of course, pag lamang, sisirain po nila. Yun yan. That's why 2025 pa lang, nag-file na sila ng impeachment, and of sure, in 2026, 2025, they're filing a plunder case sa Ombudsman, and I'm sure in 2026, they will also file an impeachment case against the Vice President. So, ang tanong dyan, kasi impeachment, iba yan sa ordinary courts. Impeachment is based on numbers. 1/3 lang ng congressman pwede nang iakyat ang kaso papunta sa Senado. So kahit na kulang ng ebidensya, hindi. Kasi sabi ko nga, impeachment is based on numbers. Hindi nga based on evidence, based on numbers. Politika yan, isang political process, hindi yan judicial process. Maybe partly may pagka-judicial, but still, impeachment is a political process. So unlike dito sa Ombudsman, it is a judicial process. Unfortunately, the Ombudsman is the former Secretary of Justice of President Bongbong Marcos. So therefore, we are hoping na independent dapat ang ating Ombudsman, but we will not just hope. Dapat magbantay po tayo kung independent ba yung Ombudsman na yan. Kasi pwede isang tawag lang yan sa Presidente ng Pilipinas. Bakit? Kung matanggal o masira yung pangalan ng Vice Presidente, sino ang makabenepisyo? Ang makabenepisyo ang grupo ni BBM. Hindi ang taong bayan. But ginagawa nila yan, I repeat, for the 2028 election. So that's why I'm encouraging sa lahat ng supporters ng Duterte, the DDS, the Sara para sa Bayan, the BIP, or anyone, hindi lang tayo tatahimik. Kailangan magkaisa, kailangan bantayan po natin ang lahat ng galaw. Kasi this 2025 until 2028, papunta na yan sa 2028 election. Papunta na yan kung anong gagawin nila para matalo lang si VP Sara kung tatakbo siya presidente. Kasi as of today, wala silang malakas na kandidato for 2020. So yun talaga ang gagawin nila. Kasi walang malakas ito lang si VP Sara, gagawin talaga nila lahat. So therefore, anong gagawin po natin? Tunganga lang tayo. Kailangan bantayan po natin ang lahat ng galaw. Kailangan tingnan natin, yes, we're hoping na independent ang Ombudsman, but we will not just hope. Kailangan bantayan po natin ang lahat ng galaw, lalo na sa galawan against the Vice President. Yun lang yan. And by the way, thank you pala sa mag-invite me here sa Christmas party natin. And Merry Christmas and a Happy New Year. And of course, thank you din sa ating kaibigan, si Doc Donald, and si Doc Richard, and of course, si kaibigan ko si Wendell, and sa lahat po ng mga bumubuo ng Inday para sa Bayan, the VIP, and sa lahat po ng mga kaibigan natin, Merry Christmas and Happy New Year.